Hey, it's me again, ang inyong puging lingkod. So ngayong araw pala ay araw ng Thursday. At today ay mag-unbox tayo ng bagong model ni MSI. Pero syempre, bago tayo mag-unbox, bigyan ko muna kayo ng konting trivia lang. Alam nyo ba na ang ibig sabihin ng MSI ay Microstar International? At founded ito noong 1986 sa Taiwan. Si MSI ay best known sa mga gaming laptop, peripherals, monitors, desktop, mga PC components. Di ba? So, punta tayo ngayon sa unboxing. So, ito yung bag niya. So itong unit natin pala ay accessible na po yung upgrade, SSD, RAM, nasa labas na po siya. So pagka gusto natin mag-upgrade, hindi na natin siya bubuksan yung buong laptop, yung buong casing, yung back cover po. Sa kauna-unahan, pagkakataon, si MSI pa lang ulit gumawa ng or nag-design ng ganito na accessible lang yung RAM sa labas. Sa previous year, yung wala pa. So, tapos ito kay Raider pa siya. Then, itong Raider natin ay tatlo po yung cooling pan nito. Yung pangatlo is nasa gitna nitong SSD sa yung RAM. Para yun dito sa storage sa RAM natin. Hindi pa ako nakapag-review pero yun yung aking copy. Gaming mouse, AC cord. So ito pala, importante, wag natin tanggalin to. Kasi ito serve as ground, earth ground to. So same pa rin ng mga charger ni MSI, ng mga high-end, naka USB type. Then 14 ampere, 280 watt. Manual. Ayan. So bali, itong si Raider 16 ay may bagong design. So yung dati dito sa gitna nalipat sa gilid. Then may dragon po sa dito na mas malaki. Apat yung exhaust. Ito yung sa cooling pan niya. Dalawa, as usual. Ito yung nadagdag sa kanya, yung maliit na cooling pan para sa storage at sa RAM. Then itong part na to ay pwede natin siyang buksan para sakaling mag-upgrade. Hindi na siya natin bubuksan buo. Before, yung mga model natin ni MSI is sa ibang model, previous na mga model. Pag nag-upgrade tayo is kailangan open natin yung lahat at mahirap sa buksan. So ngayon ginawa ni MSI para mas mapadali yung upgrade natin. So gumawa siya ng bagong design. Ito lang yung portion na bubuksan natin. Dito na yung RAM at SSD. Yung RAM saka SSD, hindi siya basta-basta na mag-overheat kasi meron siyang nilagay na cooling pan. So 5 yung heat pipe, then dalawang cooling pan dalawa, then additional na isang maliit. LAN port, HDMI, USB, power, Thunderbolt dalawa. Pwede ka mag-charge dito kung sakaling nasira man yung pinaka-charger mo, pwede kang gumamit ng Thunderbolt. Pero pang office lang yun, pang office use lang, pang documents, yan, productivity, browsing. Pero kung gamitin mo siya sa mga intensive na mga gaming, mga workload, mabibigat, so kailangan natin ng 280 watt kasi mas malakas kasi yung power nito. Processor saka GPU, maximum na combine po nila is 215 watt. Yan na yung pinaka full power po ng processor saka yung Ultra 7, 16 GB RAM, 112 na SSD, so 40 Hz, 16 inch na QHD. So yung unit natin ay available to, limited stock lang to sa mga gustong mag-avail. How you waiting for? Diba ito naman yung hinahanap yun ng mga unit, yung mga Raider. Kasi yung nung wala pa, maraming naghahanap. So ngayon, ay available na tayo dito sa store. Pwede ka na mag-avail. Bilhin mo na. Pricing nito is around 100. Tama tayo, 176 na. Nasa around 176,999. RTX
5070 Ti yung graphics card ko nito na 12GB. Keyboard nito ay RGB 24 zone keyboard. So yun lang guys. At sa muli, ako po ang yung puging lingkod na nagsasabing ang kapugian ay bonus lamang. Kung wala ka nito, lagi kang talo. Hanggang sa muli, paalam!